Wash it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat, you paid already all our sins. At kami po ay nanampalataya lamang tumanggap sa aming Panginoon. At kami po ay nagkamit ng kapatawaran, buhay na walang hanggan. At kami po ay naging anak ninyo because we received Christ as our Savior. Thank you po sa pagkaligtas nyo sa amin. Marami pong taong hindi pa nakakilala sa inyo, kaya gamitin nyo po kami. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so, Seb, wait. Okay? So tayo po ay dadako na po dito sa ating last part ng ating pong mensahe ngayon. And prayer meeting po natin, pero I want to integrate this lesson according sa ating pong soul winning class. Alright? So yung una po, yung foundation, di ba? Nakita natin yung original design of God ng Diyos sa pamilya or sa tao, na corrupt ng diablo hanggang sa napunta sa impyerno. Pero si Kristo ay iniligtas ang tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para tayo po ay maging anak muli ng ating pong Panginoon, mga kapatid. So, pinag-aralan po natin yung second part po, yung approach on soul winning. Diba? Paano natin sila lalapitan? May dala-dala tayong gospel tracts at talagang sila ay kumbaga interesado. Pag tinanggap nila, ibabahagi natin. At hanggang tayo po ay alright. Alam po. So hanggang tayo po ay madala po natin sila sa Panginoon. Sa totoo po, meron pa sanang yan yung kayo mismo. Yung sosolwiningan mo siya, sosolwiningan ka rin. Pero because of time, at yung time, siguro gagawin po natin yan sa mga susunod na ating pong mga soul winning emphasis na ganito, yung magwa one-on-one. So soul winningan mo siya, so soul winningan mo rin siya. Ganun po dapat, may demo. Alright? May demo. Linggo, pastor. Ha? Linggo. Oo, pwede po. So, para talagang i-practice mo doon sa kakilala mo muna. Alright? Pero, ang sasabihin nyo naman po doon, yung ating approach kanina. Meron naman po tayong sinusundan na babasahin and hanggang sa matapos. Napakadali po. Kung kayo po ang tatanungin, madali hindi. Madali lang. Takot lang ako sa mga tanong. Sa katunayan, yan ang pinakamadali. Alright? Kaya po para hindi tayo matakot, may dala-dala tayong tracts. Kasi pag tinanggap niya, willing siyang makinig. Di ba? Pag hindi niya tinanggap, yun talaga ang ayaw. Alright? Okay lang po ma-reject. Ang Panginoon, many times siya po ay na-reject. Alright? So ako maraming beses akong na-reject. Pero, mas ginaganahan ako pag may nagre-reject sa akin. Bakit? Iilang ka lang. Maraming gustong makinig sa buong mundo. Alright? So Acts chapter 2 verse 37 to 38, the Bible says, "Now when they have heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostle, Men and brethren, what shall we do?" Ito po yung panahon na nangangaral sila Peter at mga apostles at na prick. Pag sinabing prick, tinamaan sila. Sabi nila, what shall we do? Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus, or Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang ating pamagat po ay courageously
and compassionately witnessing. Tayo po ay manalangin, dakilang Ama, Diyos na aming banal. Bless niyo po ang aming pong last part ng aming soul winning class or soul winning fellowship ngayong hapong ito. At ma-challenge po kami na patuloy, Panginoon, na kilalanin po kayo bilang isang Diyos namin na nagligtas. Marami pa pong nangangailangan ng gospel, kaya kailangan po nila ng inyong salita. I-bless niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. As I introduce our message for today, again, our topic I entitled, Courageously and Compassionately Witnessing. Pag sinabi mong courageous, ay matapang. Hindi natatakot. Hindi natatakot. Alam niyo sa itsura lamang minsan yung di tattoo, tapos long hair, malaki ang katawan, di tattoo, ang daming tattoo. Parang nakakatakot sa itsura. Pero alam niyo, malambot din po ang puso niya. Lalo na po pag may problema yan. Meron po akong kilala, taga San Jose. Napakalaki ng katawan. Maraming bigote dito. O makapalang bigote, maraming tattoo. Pero pagkausap ko siya ang lambot, may problema. Di ba? Kahit gaano karami ang tattoo niyan, pero kailangan niya pa rin ng Diyos. Alright? Kaya courageous ang kailangan. Matapang. Alright? And compassionately, yung mayroong pag-ibig sa tao sa pagwi-witness. So, as I introduce our subject, a lot of reasons why we must win souls. But let me give you some reason why we must be compassionately win souls. Someone said the fact that the world has 7 billion population, we had also 7 billion reasons to win soul. What makes us responsible to win the lost at any cost, mga kapatid? So number 1 reason is because of the flame of hell. Luke chapter 16 verse 23, the Bible says, and in hell, he prophesies being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Nung namatay ang rich man na ito, akala niya tapos na. Pero hindi pa pala tapos. Akala niya walang life after this life. Akala niya walang buhay pagkatapos ng buhay na ito. At sabi niya, akala ko, pag namatay ako at nailibing ako sa lupa, tapos na. Pero hindi pa pala. Meron palang impyerno na naghihintay sa taong walang kaligtasan, mga kapatid. Wala, hindi nakakilala sa Panginoon. Merong impyerno. Kaya nga, nung namatay ang rich man na ito, doon sa impyerno, he lift up his eyes. Buhay na buhay eh. Being in torments. Naghihirap. Kaya sabi niya, nung naghirap po siya dito sa impyerno, sabi niya, Luke chapter 16, 27 to 28, then he said, I prayed thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into the place of torment. Mga Abraham, sabi ng rich man, alam kong sa impyerno na ako, alam kong hindi na ako aalis dito. Pero meron pa akong 5 na kapatid sa aming tahanan na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Baka pwedeng may pumunta sa kanila at magpatotoo, sapagkat baka pumunta sila dito sa lest they also come to this place of torment. Diba? Akalaan nyo po, sinong nagsasabi dito? Yung tao nasa impyerno na mismo. Yung tao na nasa impyerno na mismo, sabi niya, nagiging soul winner siya eh. Akalaan nyo yan, kailan naging soul winner ang rich man? Nung nasa impyerno na. Bakit? Naramdaman niya na mainit. Naramdaman niya na mahirap. Naramdaman niya na kawawa siya doon. Kaya please sa mga Abraham, may 5 pa akong mga kapatid doon. Maaring yung 5 yan ay yung kapatid mo. Maaring yung 5 yan yung kamag-anak mo. Maaring yung 5 yan yung kasinsin mo. Maaring yung 5 yan yung kapitbahay mo. Maaring yung 5 yan yung apo mo. Yung maaring yung 5 yan ay mahal natin sa buhay na wala pa sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Alright? Kaya bakit po tayo pupunta sa kanila? Courageously, compassionately, because of the flame of hell. Statement number 2, because of the sacrifice
of our Savior. Luke chapter 19 verse 10. Basahin nga po natin, go. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So, ang Panginoong Jesucristo, nakita niya yung taong makasalanan, pupunta sa impyerno. Sabi ng Biblia, pumunta siya dito sa lupang ito, wala siyang kasalanan, hindi siya obligadong mamatay, pero siya ay naipako sa cross at nag-sacrifice at namatay, inilibing at nabuhay na magmuli para iligtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. The Bible says, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. 2 Peter chapter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos na may mamatay patungo sa impyerno. Ayaw ng Diyos na may mag-perish. Ayaw ng Diyos na ma-destroy sila sa impyerno. But that all should come to repentance. Ano yung repentance? Change your mind. Pagsisisi sa Tagalog. Change your mind. Ano yung change of mind? Na hindi religion ang magliligtas, si Kristo ang magliligtas. Ano yung change of mind? Na hindi ang good works ang kaligtasan, si Kristo ang kaligtasan. Hindi bautismo ang kaligtasan, si Jesus ang kaligtasan. Hindi religious reader ang tagapagligtas, si Kristo ang tagapagligtas. So they must change their mind on their old faith and receive the Lord Jesus Christ as the only Savior. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Bakit tayo courageously and compassionately? I said number one, because of the plain, may impyerno eh. Because of the sacrifice of the Savior. Our God gave importance to our salvation. He understands our situation. That's why He was willing to offer His own body to die at the cross of Calvary for the salvation of our soul. He saved us to be a witness of what He did for us. Our commander-in-chief is Jesus Christ. If the commander is the chief in the armed forces, if the commander in the armed forces make a command, expect the obedience of His soldier to implement what He commanded. Jesus is our commander. Jesus expecting us to comply to His command. To what? Go ye therefore and teach all nations. That's all really. Baptizing them in the name of the Father. That baptism. Diba? Teaching them to observe. That's discipleship, mga kapatid. Kaya nga tatlo eh. Soul winning, baptism, discipleship. Gusto nga na yung Linda, pabaptize na. Yeah? Yan o. So, alam niyo then, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. So, mayroong duty. Pag duty po, kailangan gagawin. Pag ang security guard, duty niya, at hindi siya nag-duty, anong mangyayari sa sityo? Tanggal. So, kinakailangan i-perform din po natin yung duty natin bilang anak ng Diyos. 2 Corinthians 4:4, read, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. Yung Diyos ng lupang ito ay binulag sila eh. Di ba? Blinded the minds of them which believe not. Bakit hindi sila naniwala na si Kristo ang tagapagligtas? Sapagkat meron silang pinaniwalaang ibang tagapagligtas. Ano ang pinaniwalaan nila? Relihiyon, hindi si Jesus. Anong pinaniwalaan nila? Good works, hindi si Jesus. Anong pinaniwalaan nila? 10 utos, 7 sacraments, hindi si Jesus. Ano ang pinaniwalaan nila? Sila ay dapat mabinyagan, mabautismuhan, or anuman para mapunta sa langit. Hindi si Kristo. Kaya sabi ng Biblia, binulag sila ng Diyos ng lupang ito, kaya sila hindi naniwala. Anong pag-asa? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. Gospel. Magliwanag ang gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Because in Romans 1:16, the Bible says, it is the only power of God unto salvation, the gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, sabi ni Paul.
For it is the power of God unto salvation. Romans 1:16. Yun ang tanging power ng Diyos para maligtas ang tao. Dr. Bob Grease Sr. said, soul winning is still a command, even in pandemic times. Di ba? So, John Rice said, preached a sermon at the Sword of the Lord Conference in Tennessee in 1964. His preaching entitled, Sevenfold Sin of Not Winning Souls. Yung mga hindi nagsosoul winning, anong kasalanan yan? Sin of disobedience to Christ's main command. Ano yung pangalawa? The sin of lack of love for Christ. Kasi sabi niya, if you love me, keep my commandments. Ay ayatan ka po, Diyos. Mahal kita, Panginoon. Hindi naman kinikip yung commandment. Panginoon, mahal kita. Hindi naman nagsosolwini. Panginoon, mahal kita. Hindi naman nagsisimba. Panginoon, mahal kita. Hindi naman nagbibigay. Di ba? So, dapat you keep the commandments. 3, sin of not following Jesus. Matthew 4:19, Jesus said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. So, pag sumunod tayo sa Diyos, maganda po ang pagdadalhan ng Diyos sa atin. Masarap bang sumunod sa Panginoon? Yes. Ako, 20 years na po akong full-time. Kung ano lang gusto ng aking tagapagligtas, yun lang ang ginagawa ko. Di ba? Pag hindi sinunod, kasalanan po yan. Number 4, the sin of not abiding in Christ. Sabi ng Bible, John 15:4 and 5, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit in itself, except it abide in the vine, no man can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Yung sanga po, na pinutol mo yung sanga, nahiwalay sa puno, anong mangyayari sa sanga? Patay. Ganon din po tayo. Pag nahiwalay tayo sa puno, the sin of not abiding in Christ. 5, the awful sin of dishonesty in sacred time. Sabi ni Paul, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Pag sinabing debtor, nakautang. Pag nakautang, magbabayad hindi. Kay kapilitan ka di agbayad, di nakautangan. Sa pilitan ba ang magbabayad, yung nakautang hindi? Sa pilitan hindi. Sa pilitan hindi. Pwedeng hindi magbayad ng utang? Hindi. Ha? Kung wala. Tay Joseph, pwede bang hindi na magbayad ng inutang? Baling marami. Mali di ba? Pwede, hindi pwede. Kaya sabi ni Paul dito, hindi po utang na pera ito, kundi nakautang ako kasi niligtas ako ni Kristo. Pera ka na uwan. Di ba? I must pay it forward. Alright? May pelikula po, pay it forward. Kung anong natanggap mo, i-pay it forward. Nakatanggap ka ng kaligtasan, pay it forward to other people. Hindi man doon sa nagbigay sa'yo, pero sa iba. Yun ang pay it forward. Diba? Kaya pag nakaranas tayong nakatanggap ng blessing, hindi man ibalik doon sa taong nagbigay sa iba. Nakatanggap tayo ng kaligtasan, pay it forward. Sacred task po yan eh. I am a debtor, sabi niyo. Nakautang po tayo. 6, the sinful fooling of the short-sighted fool. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, he that winneth souls is wise. Dapat nakikita natin ang tao po naglalakad yan patungo sa impyerno. Huwag mong titignan yung edukasyon niya. Huwag mong titignan kung may master's degree siya o doctor's degree. Huwag mong titignan kung politician siya, mayor, vice mayor, or governor. Ang tignan mo, makasalanan siya at pupunta sa impyerno. Kung wala si Kristo sa impyerno siya. Kaya nga kahit sinong politiko, sinong dignitarians, sinong mayayaman yan, tinitignan natin sila na kailangan nila ng tagapagligtas. Bakit? Lahat nagkasala. Huwag short-sighted, kundi yung pupuntahan nila. At last po dito, not winning souls is a symbol of blood guilt, spiritual manslaughter. Blood guilt. Kasi sabi ng Ezekiel 3:17-19, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel, therefore, hear the words of my mouth, and give them warning from me.
Alright? When I say to the wicked, thou shalt surely die. And thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The wicked a man shall die in his iniquity, but his blood will require thy death. O maliwanag. Pag hindi mo sinabing makasalanan siya at pupunta siya sa impyerno, i-require ng Diyos sa kamay mo ang dugo na bakit sila napunta sa impyerno. In other words, accountable po tayo eh. Tayo po ang nakakalam ng totoo. Paano sila hindi nila alam? Kinakailangan po nating ibahagi sa kanila. Alright? Ang kaligtasan. Ilang Diyos, thank you po sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay. Naway manatili ang mga ito at patuloy namin maalala bakit nyo kami iniligtas, bakit kami pinatawad, bakit kami iniligtas sa impyerno. We are saved to serve. We are saved to share. Hindi lamang po kami naligtas papunta sa langit, kundi buhay pa kami sapagkat marami po nangangailangan din ng kaligtasan. I-bless nyo po ang inyong mga anak ngayon. In Jesus' name, Amen. Nakapikit na kayo po tayo. Pag-pray natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi pa sila ligtas. Panginoon, gamitin niyo po ako. Yung pamilya ko, relatives ko, kasinsing ko, at friends ko, at tungo pa sila sa impyerno eh. Kailangan nila ng tagapagligtas. Ikaw po ang gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Let's pray for them.